Lahat, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kahit na umuulan ay nandito po tayo para po sa ating pong pagpupuri, pagsamba po sa ating Panginoon. Hindi po natin kasama yung ating preacher, si Pastora Ami Ariola, kasi siya po ay nag-Sharon. Nagsupot-supot. Nag-Sharon. Sharonians kami. So, si Pastora Luta, hindi rin po natin nakasama ngayon sa mga susunod na araw. Ipag-pray po natin na magagaling na yung magiging Bilmanians na, yung Sharonians. Pastora Ami. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano bang Tagalog yung sakit na supot-supot, balot-balot? Okay po. Sa aklat po ng Micah chapter 6 verse 8, ganito po ang sinasabi sa magandang balita Biblia. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita na atin pong nabasa sa gabi pong ito. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, ang nais ng Diyos sa buhay mo. Minsan, napakarami po nating mga naisin sa ating mabuhay. May mga bagay na gusto natin. May mga bagay na gusto nating maranasan, gusto nating makamit. At yun ang kadalasan na kapag hindi natin naaabot yung mga bagay na gusto nating makamit, minsan tayo po ay nadi-discourage. Minsan tayo po ay nakakaranas ng panlulumo. Minsan nagtatanong tayo sa Panginoon. Pero nakalimutan po natin yung nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Minsan kasi ipinipilit po natin kung ano yung nais natin, kung ano yung gusto natin. Na minsan, sasabihin ng Panginoon, yung gusto ko naman anak, yung gusto ko ang alamin mo kung anong gusto ko sa buhay mo. Kaya sa gabi pong ito ay titingnan po natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Unang-una, God wants us to place our trust to Him. Gusto ng Panginoon na ibigay natin sa Kanya yung ating pagtitiwala sa Diyos. Sino pong nagtitiwala sa Panginoon dito? Amen. Sa buhay po natin, even we are Christians, kahit na tayo po ay naniniwala, kahit tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, sometimes tayo po ay dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay, dumaranas ng mga kawalan sa buhay, kasi gusto ng Panginoon na sa panahon na tayo po ay nawalan, sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng krisis, sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng mga problema, sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng mga iba't ibang karamdaman, gusto ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Inaalaw minsan ng Panginoon na tayo po ay mawalan. Inaalaw minsan ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng mga problema, mga pagsubok. We are not exempted. Why? Gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. Nakalimutan na ho natin yung turo ni Jesus nating panalangin. Ano pong sabi ni Jesus doon sa prayer ng ating Panginoon? Ang sabi niya, give us this day our daily bread.
Hindi sinabi ni Jesus na, give us this day our 1 week bread. But sinabi niya, give us this day our daily bread. Ipagkaloob mo sa amin ang aming pang-araw-araw na kakanin, o pagkain, o pangangailangan. Why? Kasi sa bawat araw, gusto ng Panginoon na nagtitiwala tayo sa Kanya. Kasi kung ibibigay na ng Panginoon yung pangangailangan mo sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, marahil hindi ka na magtitiwala sa Diyos kasi andyan na eh, nakikita mo na. Pero kung wala ka pang nakikita, nagtitiwala ka sa Panginoon. Kaya yung ating pong pagtitiwala sa Panginoon, gusto niyang ibigay natin sa Kanya. Gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya ng buong buo. Yung wala pong kahati ang Panginoon. Minsan nakakaranas din po ako ng nawawalan din po ako ng mga pangangailangan. Minsan nakakaranas din po ako ng kawalan. But ang tanging prinsipyo ko, Panginoon, gawain mo ito. Panginoon, ibinigyan mo ako ng responsibilidad. Kayo na po ang bahala. Hindi ko ito gawain mo. Minsan nakakaranas din po ako ng mawalan ng financial. Minsan pa nga, panggasolina, namang problema din ako. Panginoon, saan na naman kaya ko kukuha ng panggas? Pero, ang Diyos, tinitis niya yung pananampalataya ko, tinitis ng Panginoon kung magtitiwala ba ako sa Kanya o wala. At sa panahon ng pagtitiwala natin sa Panginoon ng buong-buo, kapatid, hinding-hindi Kanya bibiguin. Hinding-hindi tayo bibiguin ng Panginoon kapag tayo po ay magtiwala. Ano pong sabi ng Proverbs chapter 3 o Kawikaan Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6, ang sabi po ng magandang balita Biblia, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahaki. Anong sabi ng Biblia? Kay Yahweh ka magtiwala. Hindi niya sinabing sa kalakasan mo magtiwala. Hindi niya sinabing magtiwala ka sa karunungan mo. Hindi niya sinabing magtiwala ka sa abilidad mo. Magtiwala ka sa galing mo. Magtiwala ka sa kalakasan mo. But ang sinasabi ng Biblia, kay Yahweh tayo dapat magtiwala. Ang sabi ng ibang bersyon sa verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Pero sa ibang bersyon ang sabi, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y iyong sangguniin. Dapat lahat ng ating mga balakid, lahat ng ating mga plano, isangguni natin sa Panginoon. At pagtiwalaan natin ang Diyos. Kapag sumangguni tayo sa Panginoon, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Kanya. Tayo pong mga tao, minsan may mga problema tayo. Meron tayong mga nilalapitan tao na kinakausap para magsabi ng ating problema. Ibig sabihin, may tiwala ka doon sa taong yun. Na alam mong makakatulong siya. May mga pinagsasabihan tayo ng sikreto minsan. Bakit? Nagtitiwala ka sa taong yun na yung sikreto mo, hindi niya ilalabas hanggat magkakampi kayo. Pero kapag nagkaaway na kayo, naku, ilalabas yun. Minsan gagawin pang-blackmail. Kaya nga, sa Diyos lamang tayo magtiwala. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, magtiwala ka sa Diyos ng buong buo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa na dapat nating gawin o yung gusto ng Panginoon
Gusto ng Panginoon na tayo po ay matakot sa Kanya. Kapag sinabi nating fear God, hindi ibig sabihin na ikaw ay yung natatakot ka na nanginginig ka dahil natatakot ka sa isang bagay. Kapag sinabi na, nung bata ako, meron akong kinatatakutan. Siguro mga nasa grade 6 na ako noon, grade 5, grade 6. Pero meron pa rin akong kinatatakutan. Meron kasi doon sa bahay namin, nagiging daanan ng mga tao. Parang wala kang privacy, pati yung gripo, kahit anong oras, pwedeng mag-igib yung mga kapitbahay, kahit hindi mo kapitbahay. Ayun. Nagiging daanan yung lugar namin sa aming bahay. At meron na akong kinatatakutan na tao na dumadaan doon sa amin. Yung taong yon, malaki yung katawan, matangkad, at higit sa lahat, malaki yung tiyan. Bakit ako natatakot? Kasi ang sabi ng tatay namin noon, ng father namin, oh, lakas, sige, sangit-sangit ka, loko-loko ka. Lumabas ni Balak. Dinamag kong Balak namin tinagan na. Tinanong ko noon, bakit pa? Bakit ang laki ng tiyan ng taong yun? Sabi kasi sa akin, kumakain ng bata. Meron ng kinaing bata yan na magulo, kaya malaki yung tiyan niya. Kaya pag dumadaan yon, kahit gaanong iyak ko noon, pag sinabi, andyan na si Balak, titigil na ako noon, tatakbo na ako sa loob. Natatakot ako kasi ayaw kong makain niya. Pag bata, madaling matakot. Pero nung tumanda-tanda ko, nung naranasan ko na rin lumaki ang tiyan, wala naman palang bata. Kaya minsan, may mga bagay na kinatatakutan tayo. Minsan nga, sa panahon natin ngayon, sige, sangit-sangit ka, anak ka ni pastoran, alam na ka. Pati pastor, panakot natin minsan sa mga bata. Pero yung iba yung pagkatakot na sinasabi natin yan na nais ng Panginoon sa atin. Ang ibig sabihin nito, ang taong may takot sa Diyos ay mayroong pagmamahal sa kanyang kapwa. Di ba may kasabihan na sinasabi natin, don't do unto others kung ano yung bagay na ayaw mong gawin nila sa'yo. Hindi po kasabihan yun. Ang alam natin kasabihan yun, pero turo po ni Jesus yun. Na wag nating gawin ang isang bagay sa ating kapwa na ayaw nating gawin nila sa atin. We must love our neighbor. Na kahit anong sabihin nila sa'yo, kahit masasakit, love mo pa rin sila. Amen? Amen. 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 Yun ang itinuturo ng Panginoon at yun ang nais ng Diyos na mangyari sa atin, na mahalin natin ang mga tao, ang mga kapwa natin. Na kahit ano pang paninirang nila sa'yo, na kahit ano pang sabihin nila sa'yo, mahalin natin sila. Huwag na huwag kang gaganti. Amen? Amen. Yung patutuo kanina, bagamat masasakit yung bitawang salita sa kanya, pero ipinag-pray niya, nagtaka pa siya, bakit biglang bumait sa kanya yung tao. Huwag ka nang magtaka, dahil kung ipinag-pray mo yung taong yon at biglang bumait sa'yo, huwag kang magtaka. Kasi kumilos ang Panginoon sa buhay ng taong yon. Plant love, then you will reap love. Kung ano yung itinanim, sabi ng Biblia, yun ang aanihin. Kaya kung magtanim ka ng galit, aani ka ng galit. Pero kung magtanim ka ng love, magugulat ka na lang, maraming magmamahal sa'yo. Makakaranas ka
ng love sa mga taong hindi mo kakilala kasi ikaw ay nagtanim ng love, pagmamahal sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga magulang na hindi ka nagre-rebelde, kundi mahal na mahal mo sila. Ang taong may takot sa Diyos ay may pagtitimpi sa lahat ng bagay. Amen? Kanina, pagdating dito, inayos yung mga gamit. Hala! Hindi nadala yung mic. Wala ni Pastora Maribek. Di mo namin kinita, dinamag ko na tayo, no? Naisaga na, will ko na yun. Kung namin ko na narotan. Hindi lukatan da gibag, nadagyo mo yung microphone. Isa ko na, imbang lakit din, tahana, nakapagsaotisan nga nasayaan. Imbang lakit din, nakapagtimpiya ko na ngayon baga, ngayon na nga. Di ko, Pastor, kasano atoy? Hindi microphone. Nahawan di adaptor na. At problema man na ni Brother Berle. Kinita na gibag, awan. Nakasaksak mo gaya mo. Baka damdama sa mga pagkipalay na inang ay nag-direct. Ba, na-misplace na. So minsan, tayo po ay hindi nakapagtitimpi, nagagalit tayo kaagad. Amen. Sinong nagagaranas yun? Na pag hindi nakita, nagagalit kaagad. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang taong may takot sa Diyos, nagtitimpi, may pagtitimpi. Amen? Amen? Nauray no, makaungat ka at timpi ka kailangan. Pag sinabing, anong ulam? Ayan po, itlog. Itlog manan! Sometimes, yung pagtitimpi natin, hindi natin namamalayan. Sa mga driver, pag may sumingit, minsan hindi nakapagtitimpi. Pag siningitan ka o kaya inipit ka, minsan hindi nakapagtitimpi. Kaya ang dami mga nag-aaway-away sa kalsada. Kaya bilang isang driver, lagi nating tandaan, 4 wheels man yan, motor man yan, baunin mo ang mahabang pasensya. Kaya kahit tayo pong mga mananampalataya, dapat lagi-lagi nating dala-dala si pasensya. Ibig sabihin, habaan natin yung ating pasensya. Yun yung quality ng taong may takot sa Panginoon. Mahaba ang o mayroong pagtitimpi sa lahat ng bagay. Amen? Hindi yun, agawid ka kibalayo, awan nilakay mo, wano na awan mister mo, napanan naman ngatan. Ito nukuan, nag-post, in-post na nilakay na. Tila papanam. Marami akong napapasang gano'n. Tila papanam. Nagsayat, tibiyag mo na kami dito. Minsan, kahit tayo ng mga Kristiyano mananampalataya, nasusubok yung pagtitimpi natin. May kaaway ka, o kaya'y may nanumbat sa'yo, o kaya'y sinigawan ka, o kaya'y merong gumawa ng hindi maganda sa'yo, hindi ka nakapagtimpi, pinost mo sa Facebook. Nakakalungkot at ito ang katotohanan. Minsan, si Facebook nagiging barangay hall, nagiging police station, sumbungan ng mga tao. May nakabasa sa post mo, hawan bes, makipag-grek na at kanyang bes. Kastahat mo lang ini. Kahit ako nasubok yung pagtitimpi ko, nakapag-post ako, nasubok. Pero ang gusto ng Panginoon,
magkaroon tayo ng pagtitimpik sa lahat ng bagay. Amen? Amen. Amen. Palagpakan natin ng Panginoon. So ito yung mga bagay na gusto ng Panginoon na sometimes hindi natin alam na yun yung mga bagay na gusto ng Panginoon dahil ipinipilit natin kung ano yung gusto natin. So bilang mga anak ng Diyos, sabihin natin sa Kanya, Panginoon, kung anong gusto mo, yun na rin ang gusto ko. Amen? Amen. May isang awit na, ito ang gusto ko. Di ba? Yung Royal Pro Orange, ito ang gusto ko, sabi ni Francis. Magalo na. Pero ngayon, kung anong gusto ng Diyos, gusto din natin. Kung anong ayaw ng Diyos, ayaw din natin. Amen? Amen. Lastly, na gusto ng Panginoon sa atin, gusto ng Panginoon na mahalin natin siya. Ibigin natin ang Panginoon. Ano pong sabi ng unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ibigin natin ang Panginoon. Ang pagmamahal sa Panginoon dapat walang kaagaw. Kapag mahal mo ang Panginoon, ipakita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Merong kasabihan na actions speaks louder than words. Sa yung mga gawa, mas sigit na pinapakita o mas sigit na makapangyarihan kaysa sa mga salita. Kaya kung sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon, hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga bibig, kundi ipakita natin sa pamamagitan ng ating gawa na mahal natin ang Panginoon. Meron tayong ginaawit na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Ano yung susunod? Kailan may di kita ipagpapalit. Ano sabi? Kailan may di kita ipagpapalit. Ipagpalit na ba natin ang Panginoon? Pagkat sa pilig mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Huwag nating ipagpalit ang Panginoon. Yung kuro sabi, habang buhay, papupurihan ka habang buhay, maglilingkod sa'yo. So, habang inaawit natin yung awit na yon, mga kapatid, namnamin natin yung lyrics ng awit na yun na habang inaawit mo, just imagine na yung pinagsasabihan mo na mahal mo ay nasa iyong harapan. Di ba kay Inam sabihin na mahal kita, Panginoon, na bagamat hindi mo pa nakikita ang Diyos ng personal, hindi po man nakikita ng mukhaan, sinasabi mo na mahal mo ang Diyos. Why? Kasi siya ang unang umibig sa akin. Kay Inam, sabihan na, mahal mo ang Panginoon. Alam niyo ho, hanggat hindi mo masabing nararamdaman mo sa Diyos, hanggat hindi mo binibigkas yung nararamdaman mo sa Panginoon, katulad lang din yan sa pagmamahal mo sa tao. Na hanggat hindi mo sinasabing mahal mo yung isang tao, magsisisi ka, bahalang ka. Bagal kumayak ko ito. Sabi ko, matapa ko lang. Sinabi ko na sana. Awang tumagtulad ko nga mangiban ako ko na sisisyon ko tatagin. Kapatid, habang may panahon pa na tayo, huwag kang mahiya na sabihin sa Panginoon na mahal mo siya. Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin, na mahalin natin ang Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo.
Unang-una na gusto ng Panginoon sa atin, gusto ng Diyos na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Gusto ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng pagkatakot sa Kanya. At higit sa lahat, gusto ng Panginoon na mahalin natin siya. Awitin nga natin yung mahal na mahal kita, Panginoon. At habang inaawit natin ito, namnamin natin yung lyrics ng song kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Sabihin natin sa Panginoon, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Ay walang-wala ka ngayon, sabihin mo sa Panginoon, mahal na mahal kita, Panginoon. Kung may karamdaman ka ngayon, sabihin mo, mahal na mahal mo Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di ka ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon. 1, 2, 3. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ulit, lakasan po natin. Mahal na mahal kita, Panginoon. 1, 2, 3. Mahal na mahal kita, Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa gabi pong ito, salamat sa iyong masalita na ipinaalam mo sa amin ang mga bagay na gusto mo sa aming mabuhay. Amen. Dakilang Diyos, sa panahon na kami ay nakakaranas ng kawalan, sa panahon na kami ay nakakaranas ng mga krisis, nakakaranas ng mga problema, nakakaranas ng mga pagsubok, nakakaranas ng iba't ibang klase ng karamdaman, Panginoon, tulungan mo kami na magtiwala ng buong-buo sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, na ito ang nais mo sa amin, na ibigay ng buong-buo ang aming pagtitiwala sa inyo. Yes, Lord. Tulungan mo din kami, Panginoon, na magkaroon ng tamang pagkatakot sa iyo. At magkaroon ng pagmamahal sa aming kapwa. Yes, Lord. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo kami na mahalin ka namin ng buong-buo sa aming mabuhay. Yes, Lord. Na kahit anumang bagay, hindi ka namin ipagpapalit, Panginoon. Dakilang Diyos, batid mo ang pinagdadaanan ng bawat isa Yes, sa gabi Lord. pong ito. Batid mo, Panginoon,
kung gaano nagtitiwala ang iyong mga anak. Amen. Hallelujah. Sa panahon na sila po ay binibigay ang kanilang pagtitiwala sa inyo, Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, ang aming hiling, wag na wag mo kaming bibiguin sa bawat pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Gracious Holy Spirit, inanyayahan ka namin sa aming mabuhay. Yes. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po. Itong aming panalangin sa matamis ng pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Sa pagmalakas ng palakpak ng ating Panginoon.